Hi and hello there, Pisces! Welcome new subscribers. My name is Yan, returning Eastern buyers. Thank you po sa inyong walang sawang love and support for me. Kung di nyo pa alam, may pataya na other channel. Link down below lang po sa description box ng reading nito. Kaya if interesado, i-click lang yan para makarating kayo dun. Araw-araw nag-upload tayo ng collective readings for all signs there, Pisces. No? So ngayon, alamin natin kung ano ba yung gustong sabihin sa inyo ng isang person rito. May mga bagay ba na parang siguro hindi masabi, no? Or may mga parang mga sitwasyon 'no, na nagho-hold back ba 'no, kung sino man ito, yun ang ating, makukuha yung pinakakapit na kapit sa energy ninyo. Puwede naman kahit sino ito 'no, basta kung sino rito yung parang magwawagi na talaga naman na pinaka-connect na connect sa energy mo ngayon, okey. So, high chance kung sino yung parang mas iniisip ka, nagbibigay ng masyadong atensyon sa'yo, yun yung ating mahahagip. So, maraming salamat Archangel Michael, Guardian Angels of Pisces. Can we get messages about this person here na kumo-connect kay Pisces ng sobra? May gusto bang sabihin itong tao na 'to? Ano ito? Thank you so much ulit, Archangel Michael and Guardian Angels of Pisces. Cross-watchers ni Pisces, welcome ka rin. May Piscean placement sa natal/birth chart. Welcome din kayo. Just take only what resonates. Okay. So, let's go ahead and check these messages para sa'yo, Pisces. So, guys, meron ditong energy ng Lord of Cups, Nine of Coins, Seven of Kills. This is the Seven of Swords, Three of Coins, Four of Coins, 3 to the 4 of Coins, I hear, 10 of Kills, this is the 10 of Swords. Bottom of the deck, we have here the Death, the 8 of Kills, or the 8 of Swords, 7 to the 8 of Swords, I hear, 2 of Cups, and the 7 of Coins. Could be seeing a lot of number 7. Kukunin rin natin tong 7 of Coins kasi nagpapakita siya. Okay, so 2 of Cups, 7 of Coins. Okay. So, kasi sino 'tong energy na 'to 'no, ito po yung klase ng energy dito mga babes na nagbibigay sa atin dito ng mensahe kung saan itong person na 'to 'no, ay may posibilidad na lihim siya ritong nagkakagusto sa inyo. Parang may energy na hindi puwede, hindi puwede siyang magkagusto rito sa inyo kaya parang palihim lang siya ritong tumitingin sa inyo, parang palihim niya lang kayo rito na parang, tinitingnan at 'pag kinakausap niya kayo 'no, pinagmumukha niya na parang wala lang pero deep inside ang lakas ng kabog ng dibdib niya kapag nandiya-diyan kayo na parang may energy kasi rito na hindi puwede 'no, parang, may energy rito na baka magkaroon ng misunderstanding, actually yun, eh. So, parang may energy rito na let's say, parang hindi pa naging kayo. Kunwari ganito, parang meron na related sa kanya na yun yung naka-connect mo. So, sabihin natin na posibleng baka ito ay, kapatid ng person na ex mo or kapatid ng ex mo or sabihin natin na, best friend dito ng ex mo. So, may gano'ng klase ng energy pero nakikita natin dito na itong person na 'to 'no, ay person dito na may gusto sa inyo 'no, pero nagpipigil lang siya ng damdamin niya rito kasi parang hindi puwede kasi baka isipin mo rito pinagpapasahan or, baka balak lang ritong mag-revenge or maghiganti. So, may mga gano'n siyang naiisip. Though, yeah, nag-o-overthink siya rito 'no at hindi maganda yun. Pero yeah, may pagka-overthinker din kasi siya at grabe siya rito kung maglagay rin kasi ng ibig sabihin. Parang kada isang negative na naiisip niya nanganganak yun, eh. Okay, parang dumadami 'no or napapaisip pa siya ng iba pa na puwedeng mas worse na mangyari 'no. So, nakita natin dito that this person here 'no, matagal na siya rito may gusto sa'yo so hinahayaan niya lang. Nine of Coins energy, mga ilang taon na rin siyang may feelings sa'yo. Deep down inside, ikaw ay kanya ritong minamahal, tinatangi, 'yan 'no. Iba sa inyo puwedeng nakakasama niyo siya at nakakasalamuha ninyo, 'yan 'no.
Maaaring nasa loob ng circle of friends mo or nasa community mo, 'yan, oh. When we say community, yung soul tribe mo, 'yan nakikita natin dito. Or baka naman sa way of earning a living mo, workplace mo, 'yan. So, parang energy ng wala pa nga siyang ginagawa, hindi pa nga siya nanliligaw or hindi pa siya nagko-confess ng emotions or feelings for you. Parang feeling niya hindi na dapat ituloy. Ano, parang feeling niya bawal or parang feeling niya, awkward ito, 'no, at baka mag-isip kayo ng hindi maganda. Pero parang para sa'kin importante ba yun, 'di ba? Kung hindi naman yun yung kanya ritong pinakamotibo, 'di ba? Kung hindi naman yun yung motibo niya, ba't siya magpapaapekto sa mga negatibong naiisip niya? Uulitin ko lang, negatibo yung naiisip niya, 'di ba? Eh, paano kung hindi naman gano'n yung naiisip mo sa kanya, 'di ba? Eh, ano naman ngayon kung kapatid niya yung ex mo? Or eh, ano naman ngayon kung best friend niya yung ex mo, 'di ba? Eh, magkaiba naman sila. Excuse me? Kahit na sila ay by blood, hindi ibig sabihin na dumadaloy rin yung ugali ng kapatid niya sa kanya, okey? Hindi totoo yun, that's a myth, okey? So, hindi ibig sabihin na porket magkadugo kayo gano'n na rin yung ugali niya, depende yun, okey? Hindi mo puwedeng sabihin na si Juan ay si Pedro rin, okey? So, nakita natin dito 'no, na magkakaiba sila 'no. And I do see that this person here, gusto niya rito as much as possible 'no, triny rin niya. Tinangkarin niya ritong sabihin yung kanyang emotions and feelings, pero kasi maaaring dahil sa nagawa na negative ng puwedeng kapatid niya, example, or ng kanya ritong best friend 'no, eh, negatibo yung nagawa sa'yo, puwedeng niloko ka, two time, yes, yung iba nag-two time dito sa inyo 'no. Kaya parang baka maisip mo na, baka parehas sila, eh, baka sila ay, gano'n din ang ikot ng bituka 'no. Pero yun ay nasa kanya lamang na ilusyon, imahinasyon, na nasa kanya lamang dito na isip 'no, pero wala pa talagang as in basihan. So, parang judge niya ako, Miss Yan. Hindi ka niya judge actually. Actually yung mind niya yun, kinakausap siya 'no. Parang, um mas nakakain 'no, ng negative thinking niya yung pagiging positive thinking niya 'no. Yung positive thinking 'no, ay natatalo ng negative thinking, gano'n yung nakikita natin dito sa isip niya. So, nakikita ko dito that this person here 'no, parang hindi pa nga nagsisimula lahat 'no, parang feeling niya tatapusin na agad. Parang tuloy yung nangyayari. Eh, parang, pinapahirapan niya dito yung sarili niya, wala naman siyang kinalaman sa paghihiwalay ninyong dalawa way back then. Hindi naman siya talaga yung literaling nagkasala sa'yo, kundi yung kapatid niya or kung yung best friend niya man yun, 'di ba? So, kung sino man 'tong energy na 'to 'no, yun yung parang naiisip niya kasi rito, eh, 'no. Pero, alam mo daw tigilan ng taong 'to panonood ng mga ano, eh, teleserye. Kasi nakikita ko dito mukhang dahil din kasi doon parang naapektuhan na rin yung kanya rito. Dapat ma-distinguish niya dito ano ang realidad sa palabas 'no. Kasi hindi lahat ng 'di ba sa mga palabas kasi may mga, "Di mo sinabi na kapatid mo pala yung ano, ex ko," mga ganyan 'no. "Di mo sinabi best friend mo pala yung ganito, ganyan." 'Di ba? Wala tayo sa teleserye. Nasa labas tayo ng telebisyon, eh, ito ay ang realidad ng buhay, 'di ba? 'Pag mahal mo, i-laban mo, 'di ba? Wala naman na kayo ng ex mo, eh, kaya nga ex na, 'di ba? Ex na. So, ibig sabihin dapat, okay, kumilos na siya rito, 'di ba? So, ayan na naman ngayon, sabihin baka naisip niya kasi ganito, baka 'pag naging kayo makikita mo yung pagmumukha ng ex mo na kapatid niya, 'di ba, or magiging family kayo, baka maging awkward sa'yo, 'di ba? Eh, uulitin ko lang, nasa isipan niya pa lang 'yun, 'di ba? Hindi mo pa 'yun alam 'no? So, maganda niyan marinig niya mismo sa'yo. Ano ba ang opinyon mo dito, 'di ba? Pinangungunahan niya kasi lahat ng ano, eh, 'no? Hindi siya si God. 'Pag niya pinangungunahan, eh, paano kung mag-work ang things sa inyong dalawa, 'di ba? Kasi dito nakikita ko ang layo ng ugali niya dun sa best friend niya or kapatid niya yun 'no, na naging ka-relationship mo dito or pinsan niya bla bla kahit sino 'no, okey, na malapit sa kanya 'no. Nakita ko rito 'no, na may chance na lumalim ang inyo ritong koneksyon. Kasi this person is a nice guy or a gentleman 'no, kung siya ay isang divine masculine at kung siya naman ay isang, divine feminine 'no, this person here 'no ay someone na, gentle and also
kind and thoughtful, 'yan 'no. So nakikita natin dito na magkaiba sila ng ugali, magkalayo sila dito. Kahit yung iba sabihin natin magkadugo sila, magkaiba sila dito ng ugali, 'di ba? Kahit nga sabihin mo yung kambal magkaiba yan ng ugali, eh. May mga kilala akong kambal magkaiba ugali nila. Eh, so nakikita ko dito na ito yung mga naisipan niya, okey. So paano yun, Miss yan, magtatapat pa ba yan ng feelings at emotions sa'kin? Kasi sa nakikita mo diyan parang mukhang malabo siyang magtapat, eh, 'no? Sa ngayon malabo sa sabaw ng pusit, kasi nga nakikita ko dito na medyo naduduwag siya dahil sa mga ganitong nanganganak na sanga-sangang mga negatibong naiisip niya. Pero may nakikita ko ditong mag-e-end yan. Kasi may situation na papasok dito 'no, na tingin ko tinulungan or tutulungan siya rito ni universe na para magbugay, magbigay ng daan dito sa inyo 'no, nabubulol. 'Yan 'no, para parang konting ano, tulak or push 'no, sa kanya rito para magkaroon na kayo rito ng connection. See, sabi ko sa inyo, kasi maganda yung nakikita rito ni universe na connection sa inyong dalawa. Iba ito dun sa kung sino yung nakarelasyon mo na yun. Okay? So, yun ang sinasabi rito. Okay? Initials, we have here capital letter D, capital letter T, capital letter N, capital letter O, capital letter K, and capital letter J. Small letters, we have I, A, R, C, L, and last but not the least, B as in boy. So, ito yung mga mensahe right here for you guys. Again, in Rihanna and me, Sarang Love and Light. Annyeong.